magkaroon ng aggression dyan sa West Philippine Sea. Okay, ready na ho ang ating last guest dito sa Kabayan. Makakausap natin. Ito naman yung concerns naman sa health. Ito ang Alliance of Healthcare Workers. Walang iba ang kanilang Secretary General, si Christy Dongines. Christy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning, Kabayan Danny Buenafe po. At good morning din po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Oo, thank you very much sa oras na ibinigay mo sa amin. So for now, kamusta ang inyong saloobin kaugnay doon sa in-address niya as far as the health concerns kahapon sa SONA, Christy? Sa totoo lang, Kabayan Danny, talaga pong nalungkot kami at nadismaya talaga po kami sa hanay po namin dahil yung mga panawagan po namin ay hindi po nabanggit. Wala kahit isa doon na nabanggit si Pangulo. Gaya ng? Tungkol sa kagaya po niya ng pagdagdag po ng sahod ng mga manggagawang pangkalusugan, pagbigay ng agarang benepisyo ng mga manggagawang pangkalusugan, pagdagdag po ng mga empleyado, personnel, manpower sa mga pampublikong hospitals po. At yung pagtanggal po ng kontraktualisasyon at ang pagdagdag sana ng plantilla posisyon sa hanay po namin. Okay. So yun yung mga nakukulangan kayo na hindi na ibigay. Pero yung isang mga nabanggit niya doon, yung para doon sa mga, let's say, mga health patients na wag na silang umasa naman sa mga masyado, sa mga politiko in terms of guarantee letter o endorsement sa politiko. Is this something na welcome development from your end para mabawasan yung mga epal na politiko? Okay din siya sana. Kaso lang po, hindi pa rin po may iwasan. Talaga pong pumipila pa rin po sila for guarantee letter. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay nakaka-access at marunong po sa tinatawag na e-gov application. Oo, kulang sa kaalaman dyan sa e-gov, no? App na yan. Yes po. Kasi kailangan po i-upload po ito at saka kailangan dito. So, syempre, bago mo i-implement to, dapat well explained ito at talagang dapat alam ng lahat na kung paano gamitin. Kasi hindi naman lahat ng tao ay kagaya sa akin, hindi rin po ako techie. So, hindi ako marunong, hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam ko yan. How much more yung mga kababayan po natin mga na senior citizen. Mga senior citizen at saka yung kaalaman po talaga ay hindi ganun kagaya sa mga kabataan ngayon. Oo. For now ba, Christy, sa mga probinsya, talagang yung pa rin ang pinaka-effective way, no? Meron kang endorsement sa mga mayor mo, kung whoever, o congressman mo, di ba? Yes po. Yes po. Actually, may nakilala po tayo dito no karang linggo lang po na nagsabi din po, even na nasa medical city po sila, nangihingi din po sila ng guarantee letter. Pero yung binabanggit mo kanina na dagdag sahod sa mga barangay health workers, meron ba kayong nakasalang na, hindi ko nasusundan sa Kongreso na nakapending na parang salary? Kasi bago ngayon ang health secretary natin, si Puhaltin So ano ba ang status ngayon ito? Actually po, laban pa rin po natin sa ngayon yan. So ngayon, ang nangyari lang po ngayon, parang hindi po siya naging hindi siya naging maugong kasi parang natakpan na po siya. Tapos actually meron po tayong natabunan sa dami ng problema, may impeachment pa, may budget na. So parang nabaliwala na po kasi nga alam niyo naman po pag mayroon tayong mga issues na kagyat na kailangan nilang pag-usapan, iyon po yung tinututukan. Nakakalimutan na po yung mga nauna. Pero kayo, bilang ikaw nga, Secretary General ka ng Alliance of Health Workers, syempre, nakaporma na naman itong pagbibigay ng budget. Isa naman sa mga priorities niya lagi dyan, education, health, di ba? Meron ba kayong isusulong na, let's say, bill or whatever para makausap nyo ang ating mga kongresista o mga senador para idagdag yan sa, at least, para sa 2027 budget, Christy? Actually po, ang panawagan po natin at nakaano naman na po na ito nakakasa na po ito. Okay. Yung panawagan po natin na pagdagdag ng 5% po for the total gross domestic product po sa budget po ng health. Na sana kung ito mapunduhan po, ay malamang wala nang aalis pa
ng mga manggagawang pangkalusugan. Kaso lang sa ngayon, dahil nakakadismaya po yung binitawang salita ni PBBM, actually, nagbanggit nga po siya about dito sa CBB, sa Zero Balance Billing, na more than 3 million na nga daw po ng mga kababayan natin na nakinabang. Oo, naintindihan natin, okay yun. Maganda pakinggan na nakinabang yung mga maliliit at mahihirap nating kababayan. Pero po, naintindihan ba niya? Naramdaman po ba niya kung gaano ang hirap na po ngayon ng sadsad ng kakulangan ng mga health workers sa mga hospitals? Oo. Yun ang dapat nga maintindihan. So for now, ano ba mga regions ang tingin mo na parang salat sa dami na or kaya hindi equitable ang healthcare workers natin? Ano mga regions ang nagsasuffer ngayon? Oo. Actually, kabayan Dani, hindi lang regions. Even kami na nandito sa NCR po. Marami? Lalo po kami, kasi kami ay takbuhan. Kami mga tertiary, mga end referral hospitals, kami mga tertiary hospitals na talagang alam na mga kababayan natin na dito sila makakakuha ng sapat na, hindi man sapat, tamang pangangalaga at gamutan sa kanilang mga sakit. Talagang sagat na sagat po kami. So you're referring, Christy, talaga doon sa mga ordinary health centers natin na kulang sa kawani, you mean, para ganon. Di ba? Or ordinary health centers po, wala tayong nurses, wala tayong mga doctors. Na talaga dapat sa health centers po, di po, kaya nga health centers po dapat may nurse doon, may doctors doon. Ano naman ang silbi ng health center kung nandun ay midwife lang at saka barangay health workers? So for now ba, yun nga, binanggit mo kanina, marami pa rin yung talaga nagbabalak o yung may exodus pa rin ba ng mga umaalis ng lumilipat sa ibang bansa kasi mas malaki ang benepisyo? Yes po, kabayan, at hindi natin sila mapipigil actually. Sa ngayon, lalo ngayon, wala silang narinig na pagkalinga o malasakit para sa mga manggagawang pangkalusugan na iba ang tinutukan ng SONA ni President PBBM po. Iba yung tinutukan ng kanyang sinabi kagabi, mga generation charge at system law. System law, Oo, yun ang mga tinutukan niya, which is okay naman po, sana mapatupad. Pero parang suntok sa buwan dahil nag-iisa ang Meralco, walang kalaban. Okay. So at least with this platform, at least na iparating natin yung concern ninyo. At saka yung sabi mo, kulang na kulang nga yung manpower, no? Hindi sa dami ng mga pasyente sa mga probinsya, at saka pati din nga din sa NCR, mayroong malaking kakulangan, no? In terms of number of barangay health workers. Yes po. At saka hindi lang po mga manpower po ang kulang. Kulang din po sa mga facilities, diagnostic exam, yung mga equipments po natin na ginagamit. Saan po kayo mga kita sa laki ng hospital, tertiary hospital, and referral hospital? Isa lang ang MRI machine. Dalawa lang ang CT scan o isa lang ang CT scan. Talaga pong bibigay sa sobrang dami ng pasyente na bugsong dumadating. Okay. Sige, Christy, maraming salamat sa oras at sana ay narinig ng mga ahensya ng health ang iyong concern. Thank you, Christy. Yes, maraming salamat, kabayan Dani, at sa lahat pong nakikinig sa atin ngayon. Ingat po kayo. God bless din po. Din po. Bye-bye. Okay, yan ho ang Secretary General ng Alliance of Health Workers, si Christy Dongines, kaugnay nitong SONA ng Pangulong Marcos kahapon. Okay, at bago ko